Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, lalo po ngayong ginugunita po namin ang araw ng inyong kapanganakan. Maraming salamat po aming Diyos, purihin po ang iyong pangalan. Sa ilang saglit po ng katahimikan, tayo pong lahat ay lumapit at magpasalamat sa ating Diyos. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, all ye heavens. Let all the people rise and celebrate the reason for this season. Praise be to our God. Joy to the world on a night like no other. Emmanuel, God is with us. Beggars and kings, let us come and adore Him. Rest in His peace and bow before Him. Sing, all you people, the Lord Almighty reigns. Sing, every creature of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Stars we have seen over deserts and oceans. The darkness was deep, but never hopeless. Redemption came, and His name is Jesus. Sing, all you people, the Lord Almighty reigns. Sing, every creature of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. From the mountains we will shout it out, for the Lord our God Almighty reigns. He is with us, He is with us now. For the Lord our God Almighty reigns. From the mountains we will shout it out, for the Lord our God Almighty reigns. He is with us, He is with us now. For the Lord our God Almighty reigns. Sing, all you people, the Lord Almighty reigns. Sing, every creature of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world,
Christmas. Sing, all you people, the Lord Almighty reigns. Sing, every creature of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Light of the world, the reason for Christmas Day. Deo, whoa. Deo, whoa. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come, adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. We will raise our voices, Deo, oh, join the angels' song on high, Deo, whoa, we behold your beautiful light, shining glory through the night, Deo, whoa. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. We will raise our voices, Deo, oh, join the angels' song on high, Deo, whoa, we behold your beautiful light, shining glory through the night, Deo, in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo.
Glory to you, the Lord God Almighty, our Father, aming Diyos, aming Panginoon, na tunay nga na nagmamahal sa amin. O Diyos, truly, Lord, we have a reason to rejoice, to celebrate in every day of our lives. Truly, this is the season, Panginoon, na inaalala namin ang inyong anak na si Jesus na inyong ibinigay upang kami magkaroon ng liwanag, kami magkaroon ng kapayapaan sa aming puso. At tunay nga, Panginoon, na kami nagpapasalamat. We lift our voices, we lift our hands to sing praises to your name, to crown you, Lord God, Lord over all. Kayo nagahari sa aming buhay, sa aming tahanan. Naway inyong pagmamahal ang makita sa bawat isa sa amin, O Diyos. Nagpupuri at nagpapasalamat kami sa inyong ngalan. Crown him with many crowns, the King who left his throne, Creator of the universe, born to the world he holds, and with that first drawn breath, the Word has become flesh. Emmanuel has come to us. Oh, crown him all the earth. Crowned by the angel choir, they tell his royal birth. Sing glory in the highest height, and peace upon the earth. They break the silent night, announcing endless word. The King of grace and love is here. Oh, crown him all the world. Crowned by the royal gifts, gold, frankincense, and myrrh, wise men approach this manger throne with honors from afar. Behold the Son of God, and bow down in this place. The Prince of Peace has come to us. Oh, crown him with your praise. Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Hark how the heavenly anthem drowns, all music but its own. Awake my soul and sing, God sent his Son for me. Now hail him as thy matchless King through all eternity. Awake my soul and sing, God sent his Son for me. Now hail him as thy matchless King through all eternity.
Isang maligayang Pasko sa ating lahat! John 3:16, God loved the people of this world so much that He gave His only Son, so that everyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. Mahal na mahal ng Diyos ang sangkatauhan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sa kanya ay manalig ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi dumanas ng kamatayan. Ang pamasko or the Christmas gift. Dear Lord, teach us the deeper meaning of what we are calling Christmas. Turuan niyo kami, Panginoon, ang diwa nito ay aming maisapuso at nang sa ganun, ang tunay na layunin ninyo para sa amin ay maganap. Cleanse us, empower us to receive your word, lead us, be our teacher, our preacher. In the name of Jesus our Lord, we pray with thanksgiving. Ang pamasko. Yung mga tinatawag natin na wise men, alam natin ang kwento, sila ay nagpunta sa Bethlehem para hanapin ang isinilang na anak ng Diyos. Matthew 2:1-12. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya naparito kami upang siya ay sambahin. So they had an audience with King Herod. Ito ang nagpapahiwatig na sila yung mga hari din or at least mga royal blood, mga pangunahing mamamayan ng kanilang pinanggalingang lipunan because the king gave them an audience. Siyempre, yung katumbas mo lamang ang haharap sa'yo at hinarap sila ng hari kaya napakataas ang kanilang kalagayan sa lipunan, sa kanilang pinanggalingang bayan. At pagkatapos doon sila ay nagpatuloy sa paghahanap sa bata. Sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. At ito, ang inspirasyon ng tinatawag na Belen o pinaigsing Bethlehem, no? Na yung eksenang ito ang immortalize sa kalagay sa mga Christmas cards, sa works of art, na dumating ang mga distinguished men na ito at nagdala ng kanilang handog kay Jesus. Ang pamasko ang ating pinag-uusapan, nagdala ang mga wise men na ito ng kanilang handog. And the recipient was Jesus, or indirectly, the recipient was God who gave Jesus to the world. Pero bago pa ang sangkatauhan na ngayon ay kinakatawan ng mga matatalino, mga pantas na taong ito, the first recipient of the gift was humanity. Because Jesus was given to the world. And now humanity is represented by the wise men giving back the gift to God through Jesus. So in a manner of speaking, this was the first exchange gifts. And it was an exchange gift between heaven and earth. From heaven, Jesus was given. And from the earth, ano ang mga ibinalik na regalo sa Diyos? Unang-unang nagbigay si Maria. She gave her womb to God. Isang dalaga na nakatakdang ikasal, bigla na lamang siya magdadalang tao, pag-uusapan ng lahat, pagdududahan. Pero hindi yun inalintana ni Mary, ibinigay niya ang kanyang sinapupunan sa Diyos at sabi niya, let your will be done to the handmaid of the Lord. Ako po inyong lingkod, gawin niyo ang inyong ibig. Kaya unang nagbigay back to God, nung sinabing ibibigay ng Diyos ang kanyang anak sa sangkatauhan, Mary gave her womb. And then Joseph gave his home to Jesus. Na alam niya na hindi niya biological son, pero tinanggap niya kahit siya mapintasan ng mundo at mapagbintangan na kung sino ang tunay na ama ng bata, etc., etc. So first, Mary gave her womb as home to Jesus, the infant, or the fetus, if you like to call him that. And then Joseph gave his home by taking Mary home as his wife. At pinanindigan niya at pinangatawan niya ang pagiging ama ng batang itong si Jesus.
So it was a yes from Mary, a yes from Jesus, but a resounding no from the majority of the Jews because it was a no from the people of Bethlehem. Mary and the child in her womb were not welcome. There was no room at the inn. Wala silang mapaglagyan sa bata, kaya sa panganganak, kaya sila ay sa bahay ng hayop na maaaring isang kuweba na tinitira ng mga hayop. Doon sila naghanap ng silong at doon nanganak si Maria. Yes from Mary, yes from Joseph, but a resounding no from the majority of the people of Israel, represented by the people of Bethlehem. And then another yes from the people outside of Israel, from the wise men who came from the east. So ang tumanggap sa anak ng Diyos, si Mary, si Joseph, not the majority of the people of Israel, but now the Gentiles, the non-Israelites, represented by the wise men who came from afar, from the east. And they brought gifts. And the Christmas gifts, if we are calling them Christmas gifts, were offerings. Were actually for worship. Nakita natin ang unang ginawa nila pagpasok nila sa bahay, nagpatira pa sila, sumamba. So yung dala-dala nila, hindi lang talaga regalo, tribute. Bakit tribute? Kung sila ay mga hari nga, ang kanilang mga sinasakupan ay nagbibigay sa kanila ng tribute, ng buwis. Yun ang pagkilala sa hari. Ang pagkilala sa gobyerno, nagbabayad ka ng buwis, kaya pwede ka makulong pag di ka nagbayad ng buwis, ang tama. At ang mga haring ito, alam nila yung language of diplomacy, the language of power, imperial language, imperial requirements for you to pay your tax to your king. So they brought their taxes to the king. It was a gift. Gold, frankincense, myrrh, we are told, very expensive, very precious gifts. So the gift givers were actually worshipers, or in imperial language, taxpayers. And because imperial language is used to apply to God, and God is called King, Almighty, King of Kings, Lord of Lords, yung human political system of the imperial power is used to describe God. Therefore, yung offering is really the equivalent of the tax. And tax is required to everyone. Kaya ganun din yung mga worshiper. They make offerings. Kasi pag hindi ka nagbibigay ng offering, hindi mo recognize yung kingship. Kaya part of worship, yung offering. So nagbigay nun si Mary, her womb, Joseph, his home, and the wise men, this wealth that they brought along. The gift givers gave what they had. Kanya-kanyang kakayanan, kanya-kanya nang ibinigay sa Diyos. Si Maria, binigay niya ang kanyang sinapupunan. Si Jose ang kanyang bahay. At ang wise men, mga kayamanan. Dahil mayaman sila. The wise men knew about stars. Matagal na bago pa isilang, si Jesus ay nandun at nakikita na nila yung kaisa-isa't bukod tanging tala, yung bituin, and they knew how to read and interpret heavenly bodies. Kaya hinanap nila kung saan isinilang si Jesus. The wise men were wise because they acted on their knowledge. Alam nila at kumilos sila ayon sa kanilang alam. They sought Jesus. Talagang hinanap nila, naglakbay ng malayo. And they brought gifts and offerings befitting the recipient. King of Kings yung pinanganak, tapos magre-regalo ka lang ng espasol. Kaya yung the best. Ngayon, kung mag-espasol kayo ng best mo, edi yun ang best mong gift, okay yun. Pero yung wise men, ang yayaman nila, para nilang ininsulto naman yung King of Kings na barya-barya din nila nila. Kaya yung ayon sa kanilang kakayanan at ayon dun sa katayuan ng binibigyan, so they brought gifts and offerings befitting the recipient in their own status and means. Bagay sa binigyan at tugma sa kanilang kakayanan ang dinala nilang gifts. The wise men were wise because they worshiped Jesus, not Mary, not Joseph. The Bible is very clear. Pagpasok nila sa bahay, nagpatira pa sila kay Jesus. They worshiped Him. Not Mary, not Joseph. The wise men were wise because they gave gifts to Jesus, not to Mary or Joseph, and not to each other. Hindi sila nagpalabunutan at nagkris-kringle. Hindi sila nagmunito-manita, hindi sila nag-exchange gift. Ang ka-exchange gift nila, ang Diyos. Diyos ang nagbigay kay Jesus, so silang lahat
nagbigay back to God. Walang exchange gift among themselves. Maganda naman na mag-exchange gifts tayo-tayo, pero huwag lang kakalimutan ng dapat na original na recipient ng gift natin, ang Diyos at si Jesus. Because the cycle of gift giving began with God. And so, to complete that cycle, we have to give to God, and we are not forbidden to give to one another. Pero kung nagbibigay lang tayo to each other at wala sa Diyos, anong Pasko yun? Kulang. Dapat buo. And remember this, the gift giving was done by the visitor. Yung dumating, yung dumayo, ang may dalang regalo, hindi yung sa may bahay ang aming bati. Pupunta ka sa bahay ng may bahay, tapos hihingi ka ng gift. It's already a corruption of the tradition. Pag pumunta ka sa bahay ng may bahay, ikaw dapat ang may dala kasi hindi naman niya inaasahang darating ka eh. Gigulatin mo siya, may stress siya. Tuloy, bago pa magpasko, ano kaya maihanda dito? Baka may magdatingan. Nakaka-stress yun ah. Kasi hindi mo alam kung ilan, sinong darating. Kasi darating kayo, isang buong jeep kayo. Surprise! Mamamasko kami, isang buong barangay. Para tayong mga dumating ng mga insekto na inubos natin yung mga palay sa bukid. Ang dumalaw, ang dumating ang nagpamasko, hindi yung dinalaw. So nakikita natin na ang tunay na spirit ng Pasko, voluntary ang pagbibigay. Hindi hiningan, hindi pinuntahan at ginulat, hindi in-stress yung dinayo. Christmas means giving, not asking. Uy, pamasko ko. Walang ganyanan. Eto ang pamasko ko sa'yo. That is nice. Kasi inisip ko, ginusto ko, ginawa ko. Pero yung ako, hihingan mo ng pamasko, tutukan mo na ako ng barel. I-threaten mo na ako. Kasi bakit ka humihingi? Walang nanghingi nung original Pasko. Kusa na nagbigay ang Diyos, at kusa namang tumugon yung mga ito, at yung mga wise men, nung dumating, may dalang regalo. John 3:16, for God loved the people of this world so much that He gave His only Son. Hindi nga natin hiningi eh. Ang Diyos ang nagkusa. So that everyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. Ang pag-ibig ng Diyos ay gano'n na lang at siya nagbigay. Siya ang nagkusa. Kung gusto nyo, kung kaya nyo, magpamasko kayo. Pero huwag mamasko. O kung talagang addict na sa pamamasko, bawas-bawasan. Pili-piliin ang pinapamaskuhan. Halimbawa, yung mga OFW natin, mga mahal sa buhay, 12 buwan na padala ng remittance, sa Pasko sila pa rin na magpapadala. Hindi na ba tayo pwede mag-ipon kahit konti, kahit galing din sa kanila, para sila naman ang maregaluhan kung Pasko, mabaligtad naman, forever na lang talaga sila magbibigay hanggang kamatayan. At kailangan pagdagdagan nila ang bigay dahil Pasko ngayon. What did we do in life to deserve all that? Tapos yung mga matatanda, pupuntahan nyo pa para mamasko, wala na yung income. Kano ba naman ang pensyon kung may pensyon man sa SSS? So, exempted na dapat ang matatanda. Pumunta na lang kayo para magmano, humalik, yumakap, at kayo ang magdala ng regalo sa matatanda. Pag retired na, exempted na dapat. Yung mga ninong at ninang nyo, 40 years old na kayo, namamasko pa kayo sa ninang nyo. Dapat pag may trabaho ka na, kumikita ka na, ikaw naman ang magregalo sa ninong at ninang mo hanggang tumanda na sila. Dapat ang life reversal. Nung bata ka, ikaw ang tumatanggap. Nung nagkaedad ka, ikaw naman nagbibigay. Wala sa lugar yung tanda na, siya pa yung nangihingi. Dapat nababaligtad yun. Tsaka, huwag sanayin ng mga bata. Anak, magbihis kayo. Maghahanap buhay tayo ngayong Pasko. Iisa-isahin natin bawat bahay kahit hindi natin kakilala. Basta magmano kayo. Kaya may mano ng mano sa'yo, sino ba to? Kaninong anak to? Oh, bigyan to ng 20. Hindi ko kilala tong batang to. Then, kung sino-sino, akyatan ng akyatan. Hindi magandang kaugalian yung namamasko. Maganda yung aakyat kayo sa bahay na may bahay, magmamano kayo, mag-greet kayo, at kung may dala kayo, lalo maganda. Pero to expect na yung aakyatin nyo, may ibibigay, pressure yun. Nakakasira ng spirit. Iba naman, pag sinabing, oy, sa Pasko, dalhin mo sa akin ang mga anak mo. Inaasahan niya, darating kayo. May nakahanda sigurong merienda, may nakahandang sobre. Pero yung
Sinasalakay ka ng mga tao. Kaya tuloy marami mga tao nasa malayong lugar pag Pasko nagtatago. Kasi hindi naman lahat ng tao may ibibigay eh. Dapat tuwakasan na natin itong kaugalian na ito ng pagpapahirap sa buhay ng kapwa because we expect too much. Mamasko lang kung imbitado. Pag di ka sinabihang dalhin mo sa akin ng mga bata, huwag mong dalhin. Dahil yan ay pressure. Dapat walang stress sa host. At kung mamamasko ka, let's say imbitado ka, huwag ka naman magsama ng ang dami. Isa lang yung inaasahan mong bata, may karay-karay na 12. Nakaka-pressure. Kaya tuloy pag may Pasko, usay hold-upan, magkidnapan, nakawan ng bangko, para may maipamasko. Can you imagine how this could corrupt all of us? Pagkatapos ang daming tao nasa ospital pag Enero, na heart attack na high blood, sa dami ng nautang dahil sa Pasko. Tapos kukonsintihin ka ng mga credit card. Buy now, pay 6 months later. Pay 3 months later. Dumadali tuloy yung pagbili. Dapat pa magsha-shopping kayo, gamitin nyo cash. Pag wala ng cash, stop shopping. Paano po yan? Wala akong pangregalo ngayong Pasko. Di mo ka magregalo. Wala ka palang pangregalo. Magnakaw ka ng bangko. Gusto mo? Mang-hold up ka, mag-end up ka. Hindi ko naman po gusto yan. Eh, anong gagawin mo? Wala kang pangregalo. Di wala. Ipanalangin mo yung mga tao. May konting kasiguro naman pagkain, lalo't lugaw, pag dumadami tao, dagdagan mo ng sabaw, dami ng dami, labnaw ng labnaw. Tapos din ang Pasko. Bakit mo kailangang i-pressure ang sarili mo? Gift giving could be fun and uplifting and godly when voluntary and when affordable. Nakita nyo, according to their means, si Maria hindi nagbigay ng gold or frankincense or whatever, or myrrh. Ang meron siya, sinapupunan. Virgin pa yung sinapupunan niya. Yun ang binigay niya. Yun ang meron siya eh. Si Jose, yung kanyang tahanan, no matter how humble, yan ang binigay niya. Yung wise men, mayayaman, mga gold, mga daladala. Ibabagay mo rin sa iyong kakayanan ng pagbibigay. Hindi yung wala ka naman trabaho, mangungutang ka pa para lang mabigyan mo lahat ang mga inaanak mo at kung sino-sino. Yung ibig sabihin, magpakatotoo tayo. Kung ano lang yung kaya natin, yun lang, para hindi stressful. Makapag-focus tayo sa pananalangin, pagpapasalamat sa Diyos, sa kasiyahan na walang dalang nerbiyos. Give gifts as you want, as you like, and as you can. But, do not expect, do not seek, or do not demand gifts. Alam niyo yung mga dapat mawawala sa ating mga vocabulary, mga kapatid? Yung pamasko ko, tsaka yung pasalubong. Uuwi yung OFW, nag-i-expect ka ng pasalubong. Bakit? Nag-contribute ka ba nung nagbayad siya sa mga placement fee? Kung hindi ka nag-ambag doon, huwag kang mag-intay na meron kang regalo ting uuwi siya. Bakit? Anong karapatan mo? Kaya tuloy yung mga iba, lalo't naninirahan na sa ibang bansa, hindi na umuwi dito hanggang hindi patay ang magulang. Kasi ito yung uuwi, expected. Ang dami-dami nilang daladalang pasalubong kahit kanino't sa lahat ng tao. Sa takot nila tuloy, dahil hindi naman nila kaya, hindi naman sila laging maluwag, hindi na umuwi kung hindi nilang talagang kailangan, which is ibig sabihin, burol ang pupuntahan. Yung pasalubong na yan, yung pamasko na yan, dapat tigilan na. Kung binibigyan tayo ng kusa, salamat, pero wag humingi. Nung minsan, nung nagtatrabaho pa ako sa ibang bansa, umuwi ako dito ng Pasko. Sa airport ba naman, doon sa immigration, sabi sa akin nung immigration official, bayan, pamasko ko. Sabi ko, pamasko! Nilakasan ko talaga para madinig ng lahat. Hindi ka naman sumulat sa akin eh, tapos pamasko. Sabi, kabayan. Tapos bila niyang tinatak na yung passport ko, tapos na ako. I-iskandaluhin ko talaga siya. Ba't siya humihingi sa akin ng pamasko? Bakit? Pinag-aral ba niya ako? Huwag tayong humingi kung wala tayong tanim. Huwag kang aani kung wala kang tanim. At kahit pa nga nagtanim ka minsan mo lang natulungan, isang enrollment lang na semester ka nakatulong, buong buhay ka lang nasa payroll niya, meron ding wakasyon. Utang na loob is not forever. Ibinabagay mo rin, ipinoproportion mo rin yan. Yung ang tagal ng bayad sa iyo yung tao, ano ba naman? Hanggang ataol mo pag ilibing ka, siya pa. Dahil lang minsan ay nabigyan mo siya ng kung ano. Dapat palayain natin ang mga tao sa sobrang expectation. Gift giving should not be obligatory. Bakit? Hindi ko mo, sabi ng iba, dito,
nakasanayan na ng mga kamag-anak ko, tuwing Pasko, ako'y Santa Claus. No? Wala po akong pera ngayon. Paano yan? Tanggalin mo yung si sa Claus, ikaw ngayon ang Santa Laus. Wala kang pera, anong gagawin mo? Pipilitin mo? So sabihin mo, ngayong Pasko, iba tayo, wala akong masyadong pera. Hindi yung i-pressurein mo ang sarili mo dahil lang na ugalian na. Why? Because personal means are not the same every year. At hindi ko merong nagbibigay sa atin ng ilang Pasko na aasahan na nating automatic, bibigyan na tayo uli ngayon. Kasi baka iba na yung kalagayan niya. Na lugi siya sa negosyo, nagkasakit siya, nagkagastos, namatayan sila, nagpalibing. Naiiba. Taon-taon ang pananalapi ng kapwa. So do not give beyond your means. And with traditional expectations and pressures on the ninong and ninang, try to not ask people to be ninong and ninang unless you are close to them, you admire and love them, or you like to honor them. Tigilan natin ang pagkuha ng trophy ninong at trophy ninang. Si congressman ganon, si congresswoman ganito, si mayor ganon, si vice president ganito, si senator ganon, tapos hindi naman sumisipot. Proxy lang, ipinadala lang yung clerk. Huwag na lang. May mga kaugalian tayo na dapat itiniba na eh. Kung hindi close sa'yo, hindi mo mahal, hindi ka mahal, huwag mo nang kuning ninang. Bakit? Para ano? Pagkantahin natin ang ibig sabihin ng ninong at ninang, hindi yung hindi ka natatandaan. Ninong, ninong, ninong. Sino ba ito? Hindi ka natatandaan. Kasi kuha tayo ng kung sino-sino na hindi naman close sa atin. Forget the trophy ninong and the trophy ninang. Dapat pagka mayroong mga child dedication, meron tayong mga kasalan, mga event na ganyan at kukuha kang ninong at ninang, yun talagang meron kang amor. Yung mahal mo, yung mahal ka, may regalo matwala, masaya kayo na yung relasyon nyo tumitibay. Huwag natin gawing komersyo ang pagnininong at pagnininang. Kasi ikaw din naman, kinukuha kang ninong at ninang, alam mo rin naman, meron lang tong kailangan sa akin. Yung, alam mo rin yun. So, bakit natin gagawin ng ganun mga bagay sa maiksing buhay na ito? Gawin na lang natin kung ano lagi yung totoo, yung maganda, at kaibig-ibig. So, huwag kang kumukuha ng ninong at ninang unless they ask or offer first. May bata kang anak, i-dedicate, may sasabi sa'yo, huy, gusto ko maging ninong o ninang. Yun ang pwede mong gawin kung ninong at ninang kung gusto mo. Pwede mo rin i-refuse. Ngayon, kinukuha kang ninong at ninang, ayaw mo talaga, may kaugalian daw, huwag mag-refuse. Bakit mo tatanggapin kung ayaw mo? Meron akong isang kilala na tumatanggi siyang kunin na ninong at ninang sa binyagan ng mga bata at kahit dedication, maraming nagtatampo. Pero nung dumaon, na-imagine din nila, tama siya, kung hindi ka naman close sa magulang, kung hindi naman talaga alam mo na napaka-pure ng motive, bakit mo tatanggapin yung invitation? Bali, wala rin naman. Sa seremonya lang kayo una at huling nakikita sa buhay, what's the point? So, huwag kumukuha ng ninong at ninang unless they are ready, willing, and able to assume the roles of godparents. At kung kinuha kang ninong at ninang, alam mong wala kang financial resources, hindi ka obligado magregalo. Siguro kinuha ka nila talaga dahil may pagtingin sa'yo, mahal ka nila, at alam naman nila ang finances mo, hindi ka nila inaasahan na magre-regalo. Yung presence mo, yung panalangin mo, yung pagmamahal mo sa kanila, yun ang regalo mo. Regalo din yun. Hindi lahat ng regalo dapat merong peso sign na katumbas. Now, Christmas is an exchange gift between God and humanity. God gave Jesus. So tayo, humanity, let's do a Mary, a Joseph, or let's do a wise man. Let's give gifts to Jesus. Ano ang gifts na yon? Gifts of sorrow and repentance for wrongdoing. Magandang regalo kay Jesus, isang puso na talagang nalulungkot at nagsisisi pag gumagawa ng masama. Magandang regalo yun kay Jesus. Kasi yun ang gusto niya. Psalm 51:17, the way to please you is to feel sorrow deep in our hearts. This is the kind of sacrifice you won't refuse. Kausap ang Diyos. Another gift to Jesus is goodness to the needy. God does not need anything. You cannot serve God because God created us and God gives us breath and life and everything. But you serve God by serving the needy.
You give to God by giving to the needy. Kaya lahat ng gagantimpalaan sa paghuhukom, sabi sa Matthew 25:40, the king will answer, whenever you did it for any of my people, no matter how unimportant they seemed, you did it for me. So tuwing nagre-regalo ka sa kapuspalad, sa matandang walang kakayanan, sa batang-bata pa na wala pa rin kakayanan, sa may sakit, sa mga inaalat sa buhay na masipag naman, kaya lang ngayong panahon na ito talagang inaalat sila at walang-wala, tumutulong ka, regalo yan kay Jesus. Napakaganda magregalo kay Jesus kasi ang dami mong pwedeng pagbigyan. Napakalaki ng langit, kahit saan ka pumukol, tatama ka. At isang magandang regalo sa Diyos at kay Jesus, thankfulness and gratitude. Pusong mapagpasalamat. Nung may pinagaling si Jesus sa 10 ketongin, Siyam Israelita, yung isa Samaritan, nung nagalingan yung 10, yung Samaritan lang ang bumalik para magpasalamat. Tulad ditong wise men, hindi sila Jews, sila yung nagdala ng regalo. Yung taga Bethlehem, nag-refuse. Paulit-ulit yung theme na yan sa Bible, Laging sila ang tumatanggi. Luke 17:17-19, Jesus asked, weren't 10 men healed? Where are the other 9? Why was this foreigner the only one who came back to thank God? Then Jesus told the man, you may get up and go. Your faith has made you well. Yan ang regalo mo kay Jesus, pasalamat. Pasalamat na inuusal ng salita at pasalamat na ipinahahayag sa pamamagitan ng paggawa ng mabuting tinanggap natin kay Jesus, pag-ulit at paggawa nito sa kapwa-tao na nangangailangan din nung kabutihan na yun. At isa pang pasalamat sa Diyos is good stewardship of creation. Pag-aalaga ng kalikasan, paglilinis ng mga ilog, pagbabawas o pagtanggal ng air pollution, pagtatanim ng mga halaman, pag-aayos ng planeta. The first commandment of God was for man to take care of the planet. Genesis 2:15, the Lord God put the man in the Garden of Eden to take care of it and to look after it. So yung nagtatanim ka ng halaman, kahit sa mga latang walang laman, kahit sa mga kung ano-ano, it's an act of worship. Yung nagpapatubo ka ng mga halaman, hindi ka naghakalat sa ilog, mga basura mo, nilalagay mo sa tamang lugar. Hindi ka naninigarilyo na pinapulyot mo yung buong hangin, pati dumadaan, nagkaroon ng cancer. Pagsamba yun sa Diyos. Taking care of God's creation is thanking the Creator. Therefore, it is an act of high worship. It is high religion. Yung mga nag-aalaga ng mga kalikasan, naglilinis sa mga dagat, pagsamba yun sa may likha. At yun ay pagreregalo, pagpapasalamat sa may likha. Another gift of creation to the Creator is, of course, good stewardship of the body. Inaalagaan mo yung katawan, nag-exercise ka, kumakain ka ng tama, umiiwas ka sa mga nakakapagkasakit na mga activities, mga pagpupuyat, pagbibisyo, pagsambayan. Kasi kung may binigay kang magandang bag sa isang tao, tapos nakikita mo, sinisipa-sipa niya, gurlis-gurlis yung bag, tanggal-tanggal ang mga handle, di ba sumasama loob mo dahil bigay mo? Ano ang ibibigay natin sa Diyos sa feeling pag hindi natin inaalagaan ang ating katawan na siya niyang bigay sa atin at siya niyang templo dito sa lupa? Kaya nag-aalaga sa sarili is an act of high worship. Kaya ang una na sinyales ng isang tao ay nawawala sa sarili, pumapasok sa isang deep and acute depression, nawawala siya sa kanyang sariling bait, pinapabayaan ang kanyang personal hygiene. Hindi nagsisipilyo, hindi naliligo, hindi naglilinis ng kapaligiran, sign of depression yan, na acute. Ibig sabihin, nawawala yung tao sa kanyang huwisyo. 1 Corinthians 6:20, you were bought at a price, therefore honor God with your bodies. Yung magiging hygienic ka, healthful, is an act of worship. And of course, another gift to God is good management of one's resources. Binigyan ka ng Panginoon ng at least 3 T. Time, talent, treasure.
Anong ginagawa mo doon? Nakikinabang ba ang Diyos? Nagiging mabunga ka ba? Give gifts to God, gifts of fruitfulness. Be fruitful. Siyempre, ang papaya, kailangan mamunga ng papaya, ang mangga, mamunga ng mangga, ang atis, mamunga ng atis. So ikaw, kailangan mabunga ka kung ano ka. Hindi mo kailangan kopyahin ang bunga ng kapwa, hindi ka maging katulad niya, kasi iba ka. Pero kung ano ka man, doon sa pagiging ganon mo, mamunga ka dapat na maganda. Na nakaka-contribute tayo sa mga pinag-usapan na natin, pag-aalaga ng planeta, pag-aalaga sa sarili, sa kapwa, sa lipunan. Yan ang mga inaasahan natin sa atin ng Diyos na true religiosity. Sabi niya, I was in prison, you visited me. I was sick, you took care of me. I was cold and you clothed me. Yun ang true religion. Hindi yung dasal lang, hindi yung simba lang ng simba. Bagamat maganda yun, pero kung wala ng mga good acts sa kakambal, it is nothing. John 15:16, sabi ni Jesus, you did not choose me, but I chose you and sent you out to produce fruit. The kind of fruit that will last. Then my Father will give you whatever you ask for in my name. Kasi sa atin ang sarili, anong bunga ang hinahanap sa atin ni Jesus? Kailangan tayong mabunga. That is an act of worship. Fruitful, productive, may pakinabang sa atin ang mundo. Meron tayong saysay. Unless too young, too old, or too sick. Importante. At mahalaga tayo, marunong tayo na magbigay ng tamang gifts to God, yung tamang taxes to the King. Genesis 28:22. Sabi ganun, this rock will be your house, sabi niya sa Diyos, and I will give back to you 1/10 of everything you give me. Dahil kinikilala ko, ikaw nagbibigay ng lahat, isasoli kung buong buo yung 10. Yan ang pagkilala ko na ikaw ang nagbibigay, O Diyos, ako'y tumatanggap lang at nagpapasakop ako sa iyong kingship. These are the acts of giving gifts to God. At siya dapat ang unahin sa Kapaskuhan at araw-araw, maging Pasko. Ibig sabihin, unahin natin yung cycle of giving and receiving, that relationship with God. Complete the cycle, complete the circle of exchange gifts. At pag ginawa natin yon, marami ka man pera o konti o wala, marami ka man tinanggap na regalo mula sa kapwa o hindi, you will have the true meaning and the true spirit of Christmas. Put Christ back to Christmas. Huwag tayong magpalinlang at magpauto sa mundo na sobrang naging materialistic na yung Pasko, sobrang naging money-centered, gift-centered, fun-centered. Those are not bad in proportion. Pero dapat, ang talaga nangunguna, yung relasyon natin sa Diyos to complete the cycle of exchange gifts with God. And when you do that with people who are needy, you are doing it to God. Dear Lord, teach us. Ipakita at ipaliwanag niyo sa amin, Panginoon, ang napakahalagang kahulugan ng original Christmas. At huwag kami magpa-stress. Huwag kami mang-stress. Gawin naming blessing to our spirit, to our body, to our soul, yung ganito mga panahon. Continue, Lord, to help us develop a deeper understanding of you so we can be more free to worship you the way you want, not the way we think. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang mga practical application ng ganitong mga bagay sa ating buhay, lalo ngayong Kapaskuhan. In silence, be with the Lord. Dear God, guide your people. Touch us. Give us wisdom so that we may be above the expectations of the world and we can do what you want us to do. Be with the Lord in silent prayer. Aming Diyos, aming Panginoon, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat dahil minsan niyo pang ipinaunawa sa amin ang kahulugan ng Pasko. Ang tunay at malalim na diwa ng pagbibigay at hindi paghihintay kung ano ang aming matatanggap. Dahil unam na po kayong nagbigay sa amin ng inyong ipinadala ang inyong anak. Ang dakila niyong pag-ibig na nagbigay sa amin ng kapayapaan at kalayaan. Ang pagmamahal niyo na hindi namin kayang sukatin at mga biyaya ninyo na hindi namin kayang bilangin.
Kaya't hayaan po ninyo, Panginoon, na mabigyan namin kayo ng kagalakan. Ang aming mga handog at alay na ito, nawa ay makapagdulot sa inyo ng ngiti at galak. Malugod kayo, Panginoon, at hayaan nyo na humarap kami na ang aming mga puso ay may kagalakan sa pagbibigay sa inyo ng pinakamainam naming handog, ng may pagpupuri, pasasalamat, pagdakila sa inyo o kataas-taasan naming Diyos. Lahat ng ito ay panalangin namin ng may buong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Aming mga kamay, naghahandog tanging alay, mula sa puso ko'y tigil, sa salamat na hatid, upang salita niyo ay palaganapin, mapalawak ang makalangin na gawain. Tinig na umaawit, pagpapuri ang inihahatid, sa salamat ang sinasambit, ang kalakay walang patid. Upang sayang ibinabalik, pagpapiyayang galing sa langit, tunay at mayaman, inyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamainam, ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa inyo tinanggalin. Manalaan tungo sa inyong gawain. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamainam, ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa inyo tinanggalin. Nakalaman tungo sa inyong gawain. Lumapit sa Diyos na may likha sa ating mundo. Malagod kayo naman siya naman. Siya naman. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night
was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Truly he taught us to love one another. His law is love, and his gospel is peace. Chains shall he break, for the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of hope in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord. Oh, praise his name forever. Our dear Heavenly Father, thank you for always loving us. Binabantayan nyo kami, lagi nyo kaming kinakalinga at tinutugunan nyo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Father, thank you for giving us a meaningful Christmas because of your Son Jesus, our Lord. My dear friends, my family, brothers and sisters, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you, and may you experience His peace, His protection. May you be prosperous into the new year. May the Lord lift His countenance upon you, and may you always experience His amazing grace, His unconditional love, day by day. All of this in Jesus' name. Gracious
to